So ayun, good morning. I'm back mga kabisik, no? Meron lang tayong nakuhang isang bagay sa storage room natin, no, na matagal nang nakaimbak. So hindi pa natin alam. Hindi pa naman ako noon nag-explore ng mga repair, no. Pero ngayon, dahil lang sa wala tayong magawang content ngayong araw, no. So subukan natin itong ayusin naman. Kasi matagal na ito. Isa itong EBR, yan. EBR Delkin EBR para sa yan sa mga computer, no, para sa mga computer o laptop. Pwede magamit siya, no, para ma-save natin, no, kapag nag-over voltage yung mga current ng kuryente natin. Maganda itong protection sa mga appliances natin, katulad ng yan, mga laptop, itong printer, mga TV, pwede na ito. Pero sa refrigerator hindi ito po pwede, masyado itong maliit, no. Ewan ko lang, no, sa mga inverter na mga refrigerator pwede siguro. So subukan natin na yan. Marami ng dumi, ha. Mayroon ng parang gagamba, saka nakalawang na rin ito. So naka-stack lang doon, no. Ewan ko kung bakit na natambay ito, hindi na ginamit. So baka may sira. Ngayon subukan natin ayusin. Baka lang kapag nagawa natin to, ayun, may gagamitin ako sa laptop natin, dito na ito sa aking opisina ilalagay, no. Para sigurado tayo na hindi sasabog yung gagawin natin, so gumamit muna tayo ng ating yan. Tapos saksak natin ito. So makikita nyo naman ito dito, no? Makikita nyo naman yan. Ayan. Kaya balik rin natin para makita yung power, kung mayroong power siya. Ayan, dito sa tapat may ilaw naman yan. O subukan natin isaksak ito. Parang nagko-corrosion na yung kanyang plug. Ayan, kung makikita nyo, puti-puti na. Corrosion na yan. Papalitan lang natin ito kung sakali. Saksak natin. 1, 2, 3. So wala. Hindi umilaw. Hindi nag-power. Tignan mo natin. Kalimutan natin. Power on muna natin. Ayun, naka-on na. Try natin ulit. So wala pa rin. Ibig sabihin, hindi nag-ilaw yung kanyang power indicator. Ayan, may ilaw na pula. Hindi nag-ilaw. So may sira. Hindi lang na-detect, kasi baka ibang sira lang ito, no? Hindi sa sa transformer. So tingnan muna natin, unang-una titingnan natin yung fuse. May fuse kasi ito, off natin. Tanggalin natin yung saksak para safe tayo. Tanggalin muna natin ito dito. Ito, lipat natin doon. Kuha tayo ng tester. Ayan. Kuha tayo ditong tester. Lang natin sa ano ka? Bakit ka meron dito? Ito yung tester, hindi na natin nalagaan. Talang natin yung tester konti. Kung makikita, no. Oh. Kung makikita lang, kung hindi, wag na. Meron ditong fuse. Tester natin ito. Subukan natin. Ilaw ito. Oh, nag-reading siya. Ibig sabihin, okay yung fuse. Ayan, nagre-reading siya. Kapag hindi mag-reading,
Ibig sabihin putol na yung fuse. Saka visible naman nakikita naman natin na mayroon pang yan, may hibla pa na nakabalagbag dyan. Ibig sabihin okay pa, connected pa yung fuse nya. So ibalik natin. Okay pa yung fuse. Sunod natin yung itong cord. Buksan natin. Marumi. Punasan muna natin ito. Masyadong marumi. Yan. Apat lang naman na screw yung bubuksan natin dito Ayaw Ayaw rin. Paano ka ba? Yun. 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 Ayan, bali apat. Palasin lang. Ayan. So, tingin-tingin tayo. So, ayun. Ayun, Kung makita natin, isa na lang. Ito yung isa na putol dito sa may switch nya. So, ibig sabihin, solder lang yung kailangan natin. So, solder lang natin ito dito. Tapos, okay na siguro to. So, masubukan natin. Solder muna natin. Di pa tayo nakapagpainit ng solder. Di pa natin napainit yung solder natin. So, maghihintay-hintay tayo ng medyo may katagalan. So, hintayin muna tayo mag-init yung solder natin. Ito, dito natanggal to So, try lang natin. So, try ko lang Pero pag hindi pa rin gumana, palit na lang tayo ng cord. Baka itong cord kasi hinala ko rin kasi mga corrosion na. Tsaka medyo hindi na maganda. Palitan muna natin ito. Parang gabok na. So hindi natin ipupul ng pagkahinang kasi nga papalitan natin ng cord dito. Mas magandang cord yung ilalagay natin. So try lang natin ito kung umilaw. Ay, buisit ka. Pag umilaw siya na mahinang natin, nabali ang putang ina. Nabali yung natin, hulog yung panghinang natin. Try muna natin kahit konti lang. Ayun. Balik lang natin ito. Nabali ang panghinang natin. So ayun, nahinang na natin. I-try natin isaksak ulit. Dito yung test light natin. Dito yung test light. Pag umilaw yan. Try. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Yun. So hindi pa rin umilaw. Ibig sabihin hindi kaya siguro ng ating
test light. Lipat tayo ng saksak. Hindi kaya, 100 watts lang, no. Baka mataas yung kanyang transformer, yung wattage nito. Hindi kinaya yung ating test light. So magpapalit tayo. Di kaya lalagyan natin ito ng dalawang test bulb para kayanin yung mga ganitong ayusin. Ito 200 watts natin. Baka mataas ito eh. So try muna natin dito, no. Dito sa isang plug natin. Ayun. Hindi pa rin nag-ilaw. Ayan. Wala pa rin kahit naka-on na. Tanggalin natin. Gawin natin, magpalit muna tayo nito nung cord. Baka cord lang yung problema nito eh. Try natin. So, meron tayo dito nakuhang cord. Ayan. So, try natin dito. Pag umabot, pag hindi, palit. Ayaw umabot. Sabot lang naman Miranda, pamiling mo na prime. Kuwan, hindi pa pa. Tanggal niya ako. Kan? Hindi pa pa tanggal niya ako. Kuwan, kaya na yung pang-pay. Sorry. Hindi pa pa, kuwan nila yung gabirula. Hindi pa pa, Nako. Ang tatagal tayo dito, no. Natin ito dito para hindi mabunot. Abot pa naman. Sa balat. Andun. Yung isa, putol. Saan kaya ito nanggaling? Ay, dito. Kaya pala hindi gumana yung cord. Putol palang putsa. Yung isang kulay blue, putol din. Kaya pala dalawa yung putol eh. O kaya pala hindi gumagana, putol din yung isa sa may parting fuse. Solder na lang natin pareho para makasure tayo, no. Ito. Kaya pala hindi umiilaw eh. Pagkagagawin nito.
So hinang muna natin. Yan. Tapos yung isa dito sa fuse, itong kulay blue, sa fuse siya. Kaya pala hindi umiilaw. Dalawa pala yung putol, tanggal. Malala na tala ito. Ito. Dito sa fuse yung isa. Masyadong gipit yung ano. Hihinangan natin. Yun. Dito pala sa fuse yung isa, kaya pala ayaw. Pupul na lang natin ito. Para hindi na ito matanggal. So ayan. Okay na siguro yan. Ilagay lang tayo ng tape para safety. So ayun mga ka-basic, yung kanina yung cord nito, yung pinalitan natin, kaya pala hindi umiilaw. So, hindi lang pala dito yung natanggal sa solder niya sa may switch. Yung isa palang kulay blue na wire, nandito sa ilalim kanina yun eh. Hindi pala yun doon. Dito pala sa ano, ano yung isang wire para sa fuse niya. Dito pala yun, tanggal din sa pagka-solder niya. Siguro ngayon okay na yan, no? Kasi binalik na natin yung pagka-solder. Balutin lang natin ito ng electrical tape dito sa may dinugtungan natin, no? Sa naka-solder dito. Para iwas na rin sa ano, disgrasya, baka sumabit sa ating cover. Since na wala tayong ano eh, shrinkable tube. Naubusan tayo ng shrinkable tube. So ngayon matitesting na natin ito, no? Kung gagana ba talaga ito. Testing ulit. Saksak natin. Switch on. Ayun, umilaw na. Umilaw na. Yan, umilaw na siya. Umilaw na siya. Umilaw na. Switch off. So, try natin dito. Switch on. Yan, umilaw din, no? Umilaw din. So, yan, no? Umilaw siya. Umilaw. So, ngayon, subukan natin kung may lalabas dito ang voltahe sa mga outlet niya, no? Sa mga in outlet. Lagay natin sa 750 volts. 750 volts. So masusubukan natin ito kung may lalabas na voltahe. Bigyan natin ng ilaw ito. 750 volts. Yan. Mayroon siyang 232 volts. 232 volts, 233, naglalaro sa 233. 232. Sa kabila, dahil apat siya,
So ganun din, no, 232. Mayroon ditong 110, subukan natin. Talagang mababa yung 110 niya, no? Yan, 115, 114 yung kanyang, oh ayan, 115, 114 yung voltahe sa 110 na pagsasaksakan sa kanyang outlet, no? 114, 115, 114. So ibig sabihin goods na ito, goods na. So ang naging problema lang talaga ito, pero ayan, goods na yan, nakasolder na yan, okay na yan. Mayroon pang ano, voltahe na lumalabas galing dito sa ano, transformer. Nag-ground tayo. Linisan lang natin ng konti ito. So dagdagan lang natin ng mga hinang ito, no. Dagdagan lang ng hinang. So, na ito. Mukhang mabibigtas na rin eh. Maliit na rin ng ano. Pero okay na to. Dadagdagan na lang natin ng mga hinang ito. Para medyo kapit lang siya. Yun. Maganda na yung kapit. Ang mga okay naman eh. Dagdag lang na hinang. Tanggal na ito. So yun, okay na ito. Balik natin ito. Lumamig. So, balik na lang natin yung takip. Tapos okay na. Mayroon na tayong EBR para sa ating laptop. May EBR na tayo para sa laptop. Marumi na rin, oh. Ang dami ng ano, sapot ng gagamba. Marami ng sapot ng gagamba. Kabila. Okay na, scroll lang.
Isang screw, wala. Antayin na kung pa yun. Isang screw na hulog. Wala eh. Dito lang pala. Buisit ka. Okay, napakatagal. So, dito pa lang, tumatagal na ito eh. Buisit na ito eh. So ayun, goods na to. Magkakaroon ng EBR yung ating laptop, no. So kung makikita nyo, dito natin ito kakabit. So ayan. Dito sa gilid. So ayan, andyan na yan. So ayan na mga kabisik, no, ginagamit na natin yung EBR. Ayan, dyan natin siya inilagay. Ayan, dyan nakasaksak sa 220 outlet papunta dito sa EBR, at saka yung adapter ng laptop natin, ayan, punta dito. Ayan, kung makikita nyo, masyadong ayan, yung indicator ng laptop yun. Ayan o, kumbaga mayroon siyang charging indicator. Ayan, bunutin natin, tsaka ibalik, no. Ayan, o ayun, bumalik, o, nagcha-charging siya. So ayan. Ayan, kung makikita nyo, nagcha-charging yan, no? So, ayun. Nagagamit na natin itong ating EBR. So, dito na natin siya, palagi natin dyan ilalagay. Mas safety yan dyan sa ating mga appliances, no? Ayan na siya. So, hanggang dito na lang tayo mga kabasic, no? Hindi